Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Parang mahina. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos king umagang ito dahil napakabuti niya at dakila siya sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Blessed morning din sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live streaming at inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo at ating i-declare the names of God. Salit-salitan po tayo mga kapatid bago po tayo dumako sa ating opening prayer ngayong umagang ito. Eluia, God mighty, strong, prominent. Elohim, God creator, mighty and strong. El Shaddai, God almighty, the mighty one of Jacob. Adonai, Lord, Yahweh Jehovah, Lord, Yahweh Jireh, the Lord will provide. Yahweh Rapha, The Lord who heals. Yahweh Nisi, The Lord our banner. Yahweh Mekades, The Lord who sanctifies makes holy. Yahweh Shalom, The Lord our peace. Yahweh Elohim, Lord God. Yahweh Chikidon, The Lord our righteousness. Yahweh Ruhi, The Lord our shepherd. Yahweh Shammah, The Lord is there. Yahweh Sabaoth, The Lord of hosts. El Elyon, Most High. El Roy, God of seeing. El Olam, Everlasting God. El Gibor. Mighty God. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are our Almighty God. Hallelujah, Jesus. We give you praise, Lord. Hallelujah. Oh God, napakabuti mo, O Diyos. Napakadakila mo sa oras na ito, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Lord, there is none like you, Father God in heaven. Hallelujah. Holy Spirit, come. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome in this place. Hallelujah, Jesus. We acknowledge you, Holy Spirit, today. Move in this place, oh God. Move in our hearts. Speak to our hearts today, oh God. Oh God, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, oh Diyos. Kami lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. Hinihingi namin, oh God, ina-acknowledge namin, oh Lord, ang iyong banal na presensya, ang banal mong Espiritu, oh
nagagalak sapagkat tayo muli magbibigay ng papuri sa ating Diyos. Amen. Isa nga pong malakas na hallelujah. Pakikalapit nga po ang inyo po mga katabi at tanungin sila, handa ka na ba na magpuri sa ating Diyos? Amen. Hallelujah. So, good morning po sa bawat isa, lalong-lalo na po sa nanonood po sa ating pong live streaming. Nagagalak po kami sapagkat sama-sama tayo na magpupuri sa ating Diyos. Sabi nga po dito sa Psalms chapter 52 verse 9, "For what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good." Tunay na Jesus, di ba alam po natin, ang Lord ay namatay para sa atin at muli siya'y nabuhay. Tunay na pinapakita dito na makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Na walang ibang kahit sino man ang makakagawa nito, kundi ang ating Diyos lamang. Amen. At tunay na napakabuti niya. Alam niyo bakit? Kasi tayo tinubos sa kanyang, sa ating mga pagkakasala. Kaya tayo worthy na or tayo ay candidate na to inherit His kingdom. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen! Isa nga po malakas sa palakpak. Oh God! Hallelujah! Let's live our praises to our God! Hallelujah! Let's clap! Let's clap with joy! With pain in our hearts! Hallelujah! Let us praise Him, oh God! Hallelujah! Let us sing for all you've done! Hallelujah! For He is good! Hallelujah!
we will continue to praise you, God. You're great. You're awesome, God. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. You are the most worthy of all our praises. Hallelujah, Jesus. Oh God, we worship you. We give you praise, oh God.
nating panoorin ang ating mga announcement ngayong umagang ito. I-prepare po natin ating mga kaloob para sa ating dakilang Panginoon. Amen. Handa na po ba ang lahat? Tayo po ay manalangin. Panalangin pa natin ang ating mga kaloob ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila ka't wala kang katulad, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos, buhay noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Salamat po, O God, dahil napakabuti mo, Lord. At patuloy kang nariyan, O Lord, sa bawat oras, sa bawat minuto sa aming buhay, Lord. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Sa lahat ng pangailangan, sa lahat ng karamdaman, O Diyos, ikaw ay nariyan, O Lord. Ay napakabuti, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father in heaven, thank you for this day. Salamat, Lord, na narito kami, O God. Makapagbalik kami, Panginoon, ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin sa buong linggong ito, O Lord. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami pinabayaan, Lord, at patuloy mo kaming pinoprovide, Lord, sa lahat ng pangangailangan, Panginoon. Lord, sa iyo namin binabalik ito, O God. Sa iyo namin itinataas ito, O Lord, upang may magamit, O Lord, sa iyong sambahan, Panginoon, sa bahay ng sambahan, Panginoon. Let it be, O God, na patuloy mong pagpalain, O God, ang bawat mga anak mo, O Diyos, upang patuloy, Panginoon, makapagbalik sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala na iyong pinagkaloob mo sa amin, Lord. Hallelujah, Lord. Pagpalain mo to, O Lord, upang may magamit dito, Panginoon, sa iglesyang ito, O Lord. Salamat po, Lord. At ang lahat, Panginoon, na kung hindi man nakapagbigay ngayon, Lord, let it be, O God, patuloy mong pagpalain, Lord, that the next Sunday, O God, lahat kami, O Lord, ay makapagbigay ng papuri, pagsamba sa iyo, at makapagbigay ng mga ikapo, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa tithes and offering today, O Lord. Salamat, Panginoon, i-bless mo ang lahat ng mga trabaho, Panginoon, na patuloy na ito, Panginoon, ay mga promotion, ay pagkaloob mo sa bawat, Panginoon, isa na may trabaho, Lord. Sa mga may negosyo, Panginoon, palaguin mo ang mga negosyo, O Lord, hallelujah, Jesus. Lahat, Lord, hallelujah. Lord, ang mga estudyante, Panginoon, na kung saan, Lord, nagbigay din sila, O Lord, para sa iyo, Panginoon. Ipagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, O God. Tunay na pakabuti mo, O Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Masaya kami, Panginoon, makapagbalik sa iyo, Panginoon, nito. We give you praise, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, oras na po sa ating pagkakaloob. Bago po tayo makarinig sa salita ng Diyos ngayong umagang ito, pakinggan po natin ang presentation ng kabataan. Amen? So palakpakan po natin ang mga batang ito para sa Panginoon.
ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Walang katulad talaga ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Muli palakpakan natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Glory to God. Salamat po, baby girl, sa magandang mensahe at sa magandang boses. Hallelujah. So ngayon po, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Gutom na ba ang ating mga kaluluwa? Amen. So ngayon po, ihanda natin ating mga buhay, ang ating mga pandinig dahil mabubusog po tayo. Amen? Amen. So ang ating speaker ngayon po, isa po siya sa mga seniors pastor ng GNCIC Sulit. Coordinator din siya ng GNCIC Rizal Pastors. At anak ng ating bishop, Bishop Art Jornales. Amen? And then, syempre, kasama niya ang kanyang magandang asawa. Di ba? Si Pastora Mitz Jornales din. Hallelujah. And meron silang 4 na anak. Kasama din nila po yung isang leader nila sa women's ministry, si Sister Salvi Lopez. Amen. Welcome po. Hallelujah. So hindi na po natin patatagalin mga kapatid. Wini-welcome po natin isa sa mga anak ng Diyos na pugi. Di ba?
at anak ni Bishop, si Pastor Aaron Jornales. Morning po. Kaya po ako kinakabahan eh. Napakaganda. Salamat po kapatid na napakaganda at napakasiglang pagpapakilala. Pero all glory belongs to our God. Amen. So salamat po kay Pastor Ding sa pag-imbita. Salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po. Batiin niyo po yung katabi niyo, magandang umaga po sa inyo. Sabi niya po kanina, handa na po ba kayong kumain? Baka meron pong gutom. Amen. So, handa na po ba tayo? Amen. So, bago po ang lahat, kami po ay galing ng Antipolo. So, wag na po muna nating i-consider yung amin pong katatayuan, pagiging anak ni Bishop. Isang tabi muna po natin lahat yan. Ang mahalaga po, mag-focus tayo sa salita po ng Diyos. Amen po. Amen. Bukod po sa mas magandang lalaki po inyong pastor. Alam niyo po, tuwing magsasalita po ako, kaharap po si Pastor Ding, kinakabahan po ako, no? Mas malakas po kasi yung dating, eh. Parang ayaw nila, Pastor. Amen po ba? Amen. So, let's open our Bible on John chapter 7, verse 37 to 38. Sabi po diyan, in the last day, that great day of feast, Jesus stood and cried. Sa ibang translation po, Jesus say a loud voice, or Jesus shout. Saying, sabi niya, if any man thirst, let him come unto me and drink. On verse 38, he that believeth on me, on the scripture, had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Amen. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong mahabaging trono, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat po at kinahabagan nyo kami, Panginoon, at patuloy, O Diyos, ang iyong kapangyarihan ang laging sumasa amin, Panginoon. Lord, we always acknowledge na wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Wala ka sa kalagitnaan namin, wala po kami, Panginoon. We are nothing. Lord, not by might, never been by power, it's only by the power of the Holy Spirit. Kaya po kami nagpapatuloy, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito. Salamat po, O Diyos, sa binigay mong pribilehiyo upang kaming lahat ay makapakinig. Open our spiritual eyes, spiritual understanding sa iyo pong mga salita, O Diyos. Salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty precious name. Amen. Amen. So, ang tao po, pag nagkakaedad, nagiging health conscious. Tama po ba? Dati, wala kang pakialam kung ano ang kalalagayan ng kalusugan. Meron pong isang magaling na doktor. Sino po nakikinig kay Dr. Atoy? Fan po ba tayo ni Dr. Atoy? Sir, pakinggan mo si Dr. Atoy, magaling na doktor. Pinopromote ko po, kahit di ako binabayaran nun. Ang sabi niya, yung water represent life. Agree po ba tayo? Sabi ko nga po sa amin noon, wala pong taong namamatay sa gutom. Kaya pag nagutom ka, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Ang ikamamatay mo, dehydration. Correct? Tama po, no? So pagka yung anak mo nagugutom, hayaan mo lang muna, hindi mamatayan. Isang araw, dalawang araw, si Jesus nga nag-fasting 40 days, hindi naman namatay. Amen. So wala pong taong na, pero pagka ikaw ay naubusan ng tubig sa katawan, pwede mo ikamatay. Sabi niya, yung po yung all people are acquainted on physical thirst. Lahat po tayo nauuhaw. Amen. Pagka ikaw'y pinagpawisan, sino po dito mahilig sa sports? Ito, mga kaharap ko, mga basketball player to eh. Kailangan nyo mag-replenish.
Kailangan nyo uminom ulit. Amen po. So, our body composed of 80% fluid. Yung internal organs po natin, ang sabi nila, para daw mga water balloon, lumulutang. Kasi pag hindi lumulutang, nagkapatong-patong na yan, magiging cause din po ng death. Ang principle po is, stop drinking water. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Ano po kaya ang pwedeng mangyari pag tinigilan mo uminom ng tubig? Dehydration. One of the manifestation is dry skin. Sabay tingin sa yung mga may dry skin. Dry skin, ang sabi niya, wrinkles. Yung wrinkles pala nagkakos din yan, dehydration. Hirap mag-isip. Pagka ang tao hirap mag-isip, malamang dehydrated. Yung mga nag-aaral, pagka po nagre-review kayo, inom kayo ng maraming tubig, makakatulong. Scientifically, sabi niya, our eyes needs fluid to cry. Amen? Our mouth needs moisture to swallow. So we need all lubrication. Kaya nga po ang pag-uusapan natin ay dehydrated heart. Yan po ang aking how to handle a dehydrated heart. Low fluid indicator. Ano po ang indicator ng ikaw ay mababa na ang fluid sa katawan? Dry mouth, constipated, masakit ang ulo. Di po ba? Remember, ang Lord po ay dumating hindi lang para tayo ay i-bless, kundi para i-assess din yung ating pong needs, physically, spiritually. Amen. So, masakit ang ulo, weakness, madami pong iba. So, your body or yung katawan po natin, it identifies yung sarili mo ang mag-identify mismo whether it is deprived by water or not. Hindi mo na kailangan sabihin po na, ay kulang ako sa tubig, alam kong kulang. Yung katawan mo mismo magsasabi, magdidikta sa'yo, kulang ka sa tubig. Amen. Alam po natin, nararanasan natin yan eh. Yung deprive your soul and spirit will also be your indicator whether you need to dehydrate. Kung na-drain na po yung ating pong spirit and your soul, dapat meron din po mga indication. Ano po yung indication niyan? You have a lots of weary. Lagi kang nag-aalala. Sino po dito ang lagi nag-aalala? Ano kaya kakainin namin bukas? Ano kaya isusuot ko? Pantay ba yung kilay ko? Sabi Pastor. Ang dami mong alalahanin sa buhay. Isa po yan sa indicator na yung buhay mo o yung puso mo nakakaranas ng dehydration. Ano pa? Snailing temper. Yung mga galitin. Sabi ko po kanina, remember, pagka ikaw ay dehydrated, nagmamanifest yan. Hindi pa pwedeng yung katawan mo, o ikaw magsasabi sa katawan mo, kailangan mo nang uminom. Madalas nga, nalilimutan po natin uminom eh. Amen? So, growing guilt and fear. Madami po eh. Anxiety, depression. Yung nag-pandemic, ang dami naging anxious, naging dami na depressed. Bakit? Because of the dehydrated heart. Do you think God wants us to suffer from all of this? Palagay po natin, gusto ba ng Diyos na mag-suffer tayo sa mga bagay pong ganito? Palagay niyo po. Absolutely not. Ano po yung mga yan? Hopelessness, sleeplessness, irritability. Ayaw po ng Diyos na maranasan natin yan. So these are warnings and symptoms of dryness deep within. Ibig sabihin po, ito ay manifestation kung ang katawan po natin nagmamanifest sa atin na tayo ay dehydrated, yung dry skin, yung hair loss. Ang spirit din natin nagmamanifest, o yung soul natin, pag tayo ay dehydrated, we have a dehydrated heart. So it manifests outside your body, your physical body. One example, sa amin po kasi maraming hair loss eh.
ano ba ang tawag? Kalbo. Sorry po. Tatay, no? Pero pag ikaw ay, sabi nila, pag ikaw masyadong lagi nag-aalala, ang pinagmumulan niyan, hair loss. Ang pinagmumulan ng hair loss, masyadong maalalahanin. Mga babae po, tama no? Pag nagsuklay ka, at maraming buhok na sumama doon sa suklay, anong una mong iniisip? O, di ba nag-aalala ka? Yan daw yung mga taong stress sa buhay. Yung mga taong, anong tawag nila dyan? Maraming iniisip. Yung mga estudyante ba, nakakaranas ba kayo ng hair loss? Mga kabataan po, nakakaranas yan, dandruff. Hindi, ang pinagmumulan po ng hair loss, dandruff. Amen. Bukod sa pag hindi ka naliligo, stress, dandruff. Kahit po itanong niyo sa doktor, ang sasabihin niya, anong tawag doon sa derma. Oh. 'Di ba? Kaya hindi magamot ng shampoo, bakit? Stress. Kaya maraming, di ba nagmamanifest po? Ano ibig sabihin? Kulang ka na ng water. Sabi mo sa katabi mo, kulang ka na ng water. Kaya stress ka. Huwag niyo pong tignan kung may dandruff. Baka naman tinitignan niyo yung dandruff. So, ready na po tayo. Ready na. So, let us treat our soul as we treat our body. Amen. Maiksi lang po ang aking preaching kasi sabi ko nga po, pagkaharap ko si Pastor Ding, bakit ba kinakabahan ako? So, let us treat our soul as we treat our body. Very simple, consume water. Yung po ang sagot, consume water. Ano po ang pinaprescribe ng doktor? 8 glasses of water a day. Continuously. Hindi po pwedeng 1 glass of water a day, tapos bukas 2 glass. Sabi po niya, 8 glasses of water a day. Para saan po yan? Para sa ating physical na katawan. How about our soul? Water for dehydrated heart. Kaya palang sabi ni Jesus, if anyone who thirst, come and drink. Nag-aanyaya po ang Diyos, ano? Doon sa ating pong key verse, pag-aralan po natin. Ang sabi po niya doon, nung si Jesus Christ ay nag-stood up, sabi niya with a loud voice. Sabi niya, Jesus Christ, basahin po natin sa verse 37. In the last day, that great day of feast, Jesus stood and cried out. Pag sinabi pong cried out, shouted with a loud voice. Bakit kaya si Jesus Christ magsasalita lang, kailangan may paiyak pa? Kailangan malakas pa. Bakit po kaya? He wants to emphasize something. Meron po siyang gustong i-emphasize. Meron po siyang gustong bigyan ng diin. Kaya po ang mga pastor, pag nasigaw, si Pastor Ding, energetic po mag-preach yan eh. Pag nasigaw, meron pong gustong bigyan ng diin. Amen. Samantalang yung mga nakikinig, bakit kailangang isigaw? Nandiyan naman magkalapit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kasi nakikinig. Kaya po sinisigaw, may gusto kaming i-emphasize. Yung preacher, si Jesus may gustong i-emphasize. Kahit naka-microphone na nga eh. Noon po, walang microphone, si Jesus. Ngayon may microphone na. Bakit kailangan sumigaw pa ang preacher? Merong gustong i-emphasize. Amen. Ngayon, kung naintindihan mo naman, nakikinig ka, hindi na namin kailangan sumigaw. Did you get my point? Yes. So, bakit si Jesus Christ, meron po siyang gustong i-emphasize. Sabi niya, He stood out and shout. Sa ibang translation po niyan. Meron po mga pangyayari sa Biblia, yung the blind man shouted, nanghihingi siya ng tulong eh. Bakit? Hindi siya pinapansin. Sa Mark chapter 10. Also, Peter asking for help nung lumulubog na siya. Amen. Bakit? Kasi nangangailangan. Number 1 po, ang sabi natin, meron kaming gustong i-emphasize. Bakit? Minsan hindi nakikinig. Pangalawa, meron kayong
pangangailangan o meron tayong pangangailangan. Kaya naman tayo sumisigaw. Amen. John the Baptist shout also at the wilderness. Imagine, si John the Baptist nagsisigaw sa ilang. Sino kaya makakarinig? Ano po yung ilang? Disyerto. And John the Baptist shouted. Ano po sinisigaw ni John the Baptist? Repent and be baptized. So karaniwan po, isinisigaw. So why Christ shouted? Ang sabi nung verse, kung babasahin po natin, because His time is very short. Malapit na po yung kanyang oras. He shouted with a sense of urgency. Gusto niyang i-highlight, gusto niya i-emphasize yung mga sasabihin niya, mapakinggan na mamakikinig. Amen. Tayo po bang mga Christians, meron tayong sense of urgency? O lagi lang natin sinasabi, very passive, malapit nang dumating si Lord. O the real thing na nangyayari po sa atin, alam natin na malapit nang dumating si Lord, pero wala po tayong sense of urgency. Kaya madalas, hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. May bukas pa naman. Amen? Pwede pa naman yan bukas. Saka na lang ako mag-church. O saka na lang ako maglilingkod kay Lord. Pwede pa naman yan bukas. Pwede pa naman pong ipagpabukas, ano? Paano kung dumating si Lord bigla? Or kung kunin ka ni Lord? Sabi nga po ni Bishop, as I was remember, lagi po nagtatanong, sinong gustong pumunta ng langit? Sino pong gustong pumunta ng langit? Sabi ni Bishop Art. Dalawang bagay daw po ang paraan para pumunta ng langit. Dumating na si Lord at saka mamatay ka na ngayon. Sino pong gustong pumunta ng langit? Tingnan nyo, wala nag-amen. Sino pong gustong mauna? Taas na po kamay kung may gustong mauna. Pagpe-pray po ni Pastor. So the Lord wants to emphasize something. Kaya po siya sumisigaw. Alam niyo po, bakit yung mga magulang natin, yung mga young people, marami po bang young people? Yung mga young people, bakit karaniwan na pwede namang mag-utos yung magulang ng malumanay? Pero bakit kaya pasigaw? Ito, kakampi ko ngayon, Pastor, yung mga magulang. No? Bakit kaya kailangan sumigaw? Magugas ka na ng pinggan. Magugas ka. Ibig na sabihin, Nak, pwede mo bang hugasan yung pinggan? Bakit sasabihin, magugas ka na ng pinggan, kanina ka pa. Tapos natatawa siya, nakaka-relate ka? Ha? Nakakatinuro niya nanay niya. Nakaka-relate ka. Anong oras? Pwede mo naman sabihin, Nak, gising ka na. Anong oras na? Bakit? Anong oras na? Kanina ka pala kahiga. Nakaka-relate siya, Bakit po kaya, yung mga magulang? No? Madalas kasi, bukod sa nakikinig ka, ayaw mo naman sumunod. Amen. Alam nyo na ngayon. Sabi mo mga kabataan, alam ko na ngayon. Sige po, sabihin mo, mga kabataan, alam ko na ngayon. Kung bakit sumisigaw sa akin si Mama, si Papa. Kasi nakikinig nga ako, ayaw ko naman sumunod. Si Jesus Christ, nagsasalita po sa atin. Ang Panginoon nagsasalita sa atin. Magtaka ka pagka sinigawan ka personal. Aba. Bakit? Ibig sabihin talaga, matigas na talaga ulo mo. Kung si pastor pa lang, ayaw mo nang makinig at ayaw mo nang sumunod, huwag mo antayin si Lord na magsumigaw sa'yo. Amen. Kaya nga po meron ng written word para ikaw na mismo magbasa. Kaya nga po may guidelines sa bahay kasi alam mo na na kailangan magligpit ng higaan pagbangon. Amen. Bakit hindi mo ginagawa? Bakit hindi po natin ginagawa? Alam mo na mabuti ang mag-church every Sunday. Amen. Bakit di po natin ginagawa? Alam na natin na mabuti ang magbigay ng tithes and offering. Amen. Bakit di po natin ginagawa? Kailangan pa sigawan? Sino po gusto dito sinisigawan?
Hindi ko na tatanungin, Pastor, kung sinong madalas mong masigawan. Ang tatanungin ko na lang, sino dito gusto laging sinisigawan? Pag lagi kang sinisigawan, ibig sabihin, hindi ka na nakikinig, hindi ka pa sumusunod. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Pangalawa, sumunod ka. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So we need water. Alam ng Diyos kung kailan mo kailangang uminom. Alam niya kung dehydrated ka na. Ang sabi niya, what water can do to your body, Jesus can also do for your heart. Kung ano ang kayang gawin ng tubig sa katawan mo, na lubrication, kaya din gawin ng banal na spirito o ni Jesus Christ sa iyong puso. Amen. Water can goes anywhere, any part of your sick body. Pagka ikaw po ay uminom, ang unang pinupuntahan ng tubig, yung pinakang mahina na katawan mo. Pag ikaw may fever, yun ang kanyang ina-assess. Also, the Holy Spirit can penetrate even in your dehydrated heart. Kahit anong aspect ng buhay mo, kayang resolbahin ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, yung inexplain ni John on verse 39, yung living water represents, he is talking about the Holy Spirit. Yun po yung sinasabi niya rito. We need to drink and swallow na hindi pwedeng utusan kung saan siya pupunta. Kasi ang madalas po sa mga Kristiyano, una sa lahat, pagka ikaw ay uminom ng tubig, 1 glass, pwede mo ba sabihin na 1 glass, kailangan punta ka doon sa puso ko. Yung another glass o another 1/4, kailangan punta ka sa tuhod ko. Pwede po ba natin gawin yon? Pwede po natin gawin yon? Pag uminom ka, ang logic ay pumupunta ang tubig dun sa pinakamahinang parte ng katawan mo muna. Kung mahina ang heart mo, dun muna siya, i-assess niya muna yan. Water knows where to go and the Holy Spirit need not your direction. Ulitin ko po, ang banal na spirito, hindi niya kailangan ng iyong direction. What to do, kung ano ang gagawin niya, o dapat dito ka, dapat, wag po nating utusan. He only needs your permission. Amen. Pag gusto po nating ma-rehydrate yung ating puso, sabihin po natin sa Holy Spirit, dito ka, punta ka rito, inutusan mo pa. Amen. Why not give the Holy Spirit your permission? Yung inaalok po ni Jesus Christ, when you drink, when you come and drink, dun sa inaalok niyang tubig, you will feel rehydrated. Amen. At hayaan mo ang banal na spirito ang gumalaw sa buhay mo. Amen. Ulitin ko po, he need not your direction. Hindi niya kailangang utusan mo siya. The only thing you need to do is he needs your permission. When you allow the Holy Spirit to work in your life, kaya niyang i-assess lahat ng mahina sa katawan mo. Amen. If you allow the Holy Spirit to move doon sa mga dehydrated na part ng buhay mo, kayang-kaya niyang galawan yan. Kayang-kaya niyang ayusin yan. Amen po. Kung saan ang lowest, katulad po ng tubig, kung saan ang lowest part o yung weakest link na sinasabi ng dehydration mo, ng buhay mo, saan ka mahina? Lord, mahina ako sa relationship ng pamilya ko. You want to establish relationship with your family? Ang sabi ni Jesus, come, drink. Come to me, lapit ka kay Lord, lapit ka kay Jesus, and drink doon sa ibibigay niyang tubig. Aayusin niya yung relationship mo. Amen. Saan ka mahina? I-assess mo muna yung buhay mo. Saan po tayo mahina? What part of your life needs water?
Lord, mahina ako financially. Nag-i-struggle ako, Panginoon, sa financial ko. Ang sabi ng Lord, come. Ang unang hakbang, ano po? Come. Lapit ka muna kay Lord. And drink the water that I will give you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Saka mahina, sa negosyo mo, nagka-struggle ka ba? Sa school? Madalas po kasi nananangan tayo doon sa kakayanan natin. Amen. Madalas po nananangan tayo doon sa ano ang meron at alam natin. Why not give the Holy Spirit the permission to work in your life? Why not? Let's allow the Holy Spirit, just give Him permission to work in your life. Kaya niyang ayusin. Kaya niyang i-rehydrate lahat yan. Amen. Ang problema po kasi, kala natin, kaya natin. Kala natin, alam natin. Actually, nung last time po na ako ay first time po nag-preach dito, nag-testify po ako eh. Nag-lean kami sa aming kakayanan. Hindi namin pinansin yung panawagan ng Diyos eh. Anong panawagan ng Diyos? Come. Nag-aanyaya lagi ang Diyos eh. Di ba? Sabi sa niya, Matthew, come unto me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Come. Lagi nag-aanyaya. Hindi ka po pinipilit. Sino pong pinilit dito pumunta sa church? Nag-aanyaya lang. Nag-aanyaya ang Diyos. Yun po ang unang hakbang na dapat natin gawin. Sabi ng Lord, come. Lapit kayo sa akin. Lapit kayo. Paano mo nga naman maiinom kung di ka lalapit? Sabi niya, if anyone. Sabi niya po dun sa verse 37, if anyone thirst, yan po. If anyone thirst, let him come to me and drink. Ibig sabihin po, walang sinisino. All are welcome. Kahit sinong, matanda, bata, ang sabi sa jeep, may ipin o wala. Amen. So, mabuti po ang Diyos eh. Yung ministry mo, yung pag-aaral mo, yung negosyo mo, anything you do, kung nagkakaroon ka ng struggle dyan, isa lang po ang solusyon. Lapit ka sa Diyos. Ngayon, kung mananangan ka sa sarili mong kakayanan, kaya ko to, problema mo yan. Magiging problema, mas malaking problema yan. Alam niyo po yung aming pong sasakyan, one month, sabi ko po, nasa yung sasakyan mo? Sabi niya, ang sabi ko, nasa hospital po eh. Anong ginagawa? Nasa ICU. Kasi naghihingalo. Ano po yan? Nagdidikit na yung mga bearing tsaka yung mga bakal. Kailangan ng lubrication. Kasi pag pinabayaan mo, lalong magkukos ng mas malaking damage. Pag pinabayaan mo, lalong masisira. Amen. So, ganun din po sa atin eh. Pag ikaw ay may high blood, pag pinabayaan mo yan, baka ikamatay mo. Amen. Nung minsan, nagpa-check po kami nila pastor ng blood chem. Ang lumabas po sa amin, mataas daw ang cholesterol tsaka uric acid. Kaya po hindi ako makalakad masyado ng mga nakaraang linggo. Sabi ko nga po, ang dami namang mamamana kay Bishop, yung uric acid pa. Pag pinabayaan mo, mas lalong magkukos ng damage. Amen. So, ganun din po sa atin. Any aspect, yung ministry mo, pag pinabayaan mo, may damage na nga, hindi mo inilapit sa Diyos, mas lalong lalala. Yung buhay mo, pag hindi mo inilapit sa Diyos, may damage na nga, lalong lalala. Sino po nag-i-struggle financially? Uy, wala. Pinagpala po ang kabuyaw. Sino pong nakakaramdam ng mga physical infirmities? Yung mga may sakit, high blood, arthritis. Sino po?
O pag pinabayaan nyo po yan, kahit yung heart problem, lalong lalala. Amen. Ang sabi ng Lord, come unto me. Lapit tayo sa Diyos. How it is done. So, paano po natin gagawin? Yung paglapit sa Diyos at yung pag-inom ng tubig na binibigay niya. On verse 37, sabi niya, first, hydrate your soul. Drink a good water. Sabi niya, if anyone thirsts, let him come and drink. Ang una pong dapat natin gawin is we need to hydrate our soul. Amen. Sino po man nanghihina kay Lord? Kahit pala simba ka, makakaranas ka niyan. Sabi niya, drink a good water. Pagka pumunta ka sa doktor, hindi po lahat inire-recommend. Sino po mga batang 90s? Sabi niya, pag may fever, ang batang 90s, inom daw ng Royal tsaka Skyflex. Nabot mo yun? Di ba? Yun ang payo ng magulang. Oh. Pag sinabing hydrate your body, hydrate your soul, hindi lahat is good. Hindi lahat ng liquid ay good. Hindi lahat po ng i-intake mo ay mabuti, makakabuti para sa'yo. Amen. Not juice, not energy drink, lalo namang hindi beer. Amen. Madalas kasi, pag yung ordinaryong tao, yung hindi Christian, madalas pag sila ay nagkakaproblema, anong pinupuntahan? Barkada, syempre. No. Anong iniinom? Beer. O, pagkatapos nun, so not everything you put onto your lips will satisfy your heart. Hindi po lahat ng naririnig dapat pinaniniwalaan. Hindi lahat ng nakita mong maganda, applicable sa'yo. Tama po. Hindi lahat yan. For instance, marami po ang Christian, pag na-offend, lumilipat ng church. Amen? Madami na, sabi niya, madami naman pwedeng puntahan. Dami naman pwedeng lipatan. Pwede naman akong lumipat sa full light, artistahin yung pastor doon eh. Amen? O palakpan niyo naman, artistahin pastor. Diba? Pwede naman po yun eh. Ang tanong, pagdating ba doon, kahit artistahin yung pastor, hindi ka ba ma-offend ulit? Pag lumipat po ba tayo ng church, hindi na tayo ma-offend? Ma-offend pa rin naman tayo. Bakit? Hindi mo kasi ni-repair yung damage. I-repair mo muna yung damage. Pag na-repair mo yung damage, hindi mo... sabi niya, hydrate your soul. Yung sinasabi po natin, sabi niya, it may satisfy you for a short time. 1 month, 2 months, 3 months, pag lumipat ka ng church, enjoy na enjoy ka. Pag nag-involve ka na sa gawain, sa ministry, sasabihin mo, ay, pangit naman dito, lipat ka ulit. Anong tawag po nila dyan? Grasshopper Christians. Ano yun? Yung tipaklong, talon ng talon. Grasshopper Christian po ang tawag nila dyan. Talong ka ng talon. Bakit? Wala kang stability. Wala kang loyalty doon sa ginagawa, binigay ng Diyos sa'yo. It may satisfy you for a short time. Panandalian po, masaya ka doon. Pero I doubt na magtatagal ka rin doon. Hanggat hindi mo nire-repair yung damage. Amen. Even sa pamilya, pag pinagalitan ka ng magulang mo, pag nag-away kayo ng asawa mo, punta ka sa barkada. Tama, mali. Punta ka sa barkada, inom kayo. Pagkatapos nun, nandun pa rin naman yung problema mo. Lumala pa. Bakit? Nawalan ka ng pera eh. Siyempre, ikaw nagyaya, ikaw maubusan. Tama ba ako, Ivan?
Kala ko may ikaw nagyaya, ikaw pa magpalibre. Nadagdagan lang yung damage mo. Sabi niya, it grants a sense of fulfillment but not or never remove your thirst. Panandalian lang po yun. Pagtapos mo uminom saglit, sakit ng ulo. Diba? Hindi ka productive kinabukasan. O di ang dami na, domino effect na. Sa isang maling desisyon. Amen? Paglipat mo, sabi natin, di ka ba ma-open? Napogian ka lang sa pastor nung kabila, lipat ka na doon. Ano yung artista? Marami rin ng mga artista dito. Amen? So sabi niya, even yung sa church, religion will not quench your thirst. Kung tayo po ay religion, hindi po kayang patayin yung ating uhaw. Religion will never quench your thirst or pacify from your fear. It only pacify. Panandalian lang po lahat. Pero kung lalapit po tayo sa Diyos, it can quench your thirst. Yung ating pong dehydrated heart, kayang-kayang ayusin ng Diyos. Amen? Church activities. Marami pong church activities na pwede tayong daluhan. Amen? Pwede o possible na may mga nag-church pero hindi correct ang puso. Marami ang Christians nasa loob ng church pero hindi naman si Jesus ang agenda. So yung church activities might hide your thirst. Pwede niyang itago Mga young people, active na active ka sa church activity, you pala broke ka. Tama ba, millennials? Ang dami. Attend ka ng youth camp. Pagkatapos ng youth camp, active ka sa church. Every Sunday, nasa church ka, pero yung pala, broke ka. Yung pala, meron kang tinatago na past, from your past, na hindi mo pa naibibigay kay Lord. Possible. So church activities might hide, sabi niya, your thirst, but only Christ quench the thirst you need. Si Kristo lang po ang pwede. Allow Him to penetrate to your soul. Madalas, si Kristo tinanggap natin sa nguso. Sabi nila, pag ang Kristiyano daw nawawala sa church, tinanggap mo si Kristo sa nguso, hindi sa puso. Amen? So, alin po tayo doon? Tumanggap tayo kay Lord sa nguso o sa puso? Church activity is good. Okay po yan. Nakakatulong po sa atin yan. Mamaya, i-discuss natin. Nakakatulong. Malaki po ang tulong ng church activities. But, minsan, yun ang ginagawa natin taguan. Para ano? Para mapatunayan sa iba na tayo ay magaling. Para mapatunayan sa iba na tayo ay okay kay Lord. Yan nga po ang sabi ko nung last January 4, I think, 2017. Doon pa lang ako naging Christian. I grow up in a church. Lumaki po kami sa loob ng church. Anak po ako ng pastor Di ba? But it doesn't mean na you are a Christian and you are saved. Ano po ang way of salvation? Accept, believe, and turn away from your sin. Yung po ang sense ng salvation. Pero kami po, lumaki kami as a Christian. Yung culture ng Christian culture, adapted namin yun. Pero why is it na nagtatago kami dun sa loob ng church activities? Na hindi pala kami Christians. Kristiyano pala sa nguso. Ano ka? Kristiyano sa papel. Susulat mo doon sa birth certificate, biodata, ano ka? Born again Christian. Susulat pa doon, sino pastor mo? Pastor Dindo Barroso. Tapos, hindi ka naman asal Kristiyano? Amen? Amen po ba?
Only Jesus can quench your thirst. So pangalawa, sabi niya, drink often. Ano po yung una? Hydrate your soul. Pangalawa, drink often. Sabi niya, let him come to me and drink. Every time you feel your heart or your soul is thirsty, drink. Drink. Dalas-dalasan mo. Sabi mo sa katabi mo, dalas-dalasan mo. 1 bottle or 1 glass won't satisfy your thirst. But regular sip does. Sa buhay Kristiyano po, hindi pa pwedeng alam mo na John 3:16, Kristiyano ka na. Hindi na dehydrated ang heart mo. Hindi na dehydrated ang soul mo. Sabi niya, regular sip does. So that your thirst may quench. Amen. So every time you feel your heart or your soul is thirsty, regular sip. Basahin po yung word. At allow the Holy Spirit to penetrate to your soul. Hindi yung binasa mo lang sa mata, binasa mo lang, o hindi mo naman naintindihan, useless. Kaya po marami ang nagiging carnal Christians. Amen. Bakit? Hindi po mismo naintindihan at hindi inalaw ang Holy Spirit to penetrate to his heart. Kaya po hindi naintindihan ng Word of God. Bakit? Carnal Christians. Sabi ng Bible, carnal mind cannot comprehend spiritual things. Amen po. So every time you feel your heart or your soul is thirsty, drink often. Ceaseless communication satisfies thirst. Attend ka regularly. Sabi mo sa katabi mo, attend ka regularly. Church service, Bible study. Ano pa? Ano pa lahat ng gawain, lahat ng activities na inilalatag ng iglesia. Attend regularly. Alam niyo po, yung madalas wala sa gawain, silang madaming alalahanin. Amen. Yun po ang reality ng buhay ng Kristiyano. Kung sino yung madalas na wala sa loob ng church, ang daming worries. Ang daming alalahanin. Bakit? Hindi po regular, hindi often yung pag-inom sa banal na spirito. Hindi often o hindi madalas yung pagkain ng salita ng Diyos. Kaya bumabagsak tapos tatawag kay pastor. Ang tagal na wala sa church, tatawag kay pastor. Pastor, pag-pray mo naman ako. Kahit pag-pray ka ni pastor ngayon. Punta ko po sa doktor. Doktor, Doc, ano po ang kailangan ko? Kahit magreseta si doktor ng sayo, kung di mo naman gagawin, useless po. It will not repair the damage. Amen? So pag sinabi ni pastor, o ng man of God, na you attend the service, pag-pray mo. O pag sinabi po ng man of God, ng pastor na punta ka sa church, attend ka regularly, kalalakas mo yan, mag-Bible study tayo, ayaw mo naman. Ito po, hindi ko malimutan na sinabi po ng inyong pastor. Mahal po ba natin ang Diyos? Sa kanya ko po natutunan ito. Nakikinig po kasi ako ng online. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi ka interesado sa mga bagay na maka-Diyos? How come? Tama po, di ba? So maraming tao ang sinasabing mahal ang Diyos, pero hindi naman interesado sa mga bagay na maka-Diyos. Corny daw yun eh. Corny ang pagiging Christian eh. Kaya po yung Diyos na kinikilala nila, corny din. Amen? So drink often. Dalas-dalasan mo, sabi niya. Number 3, sabi niya, always carry. Alam niyo po yung mga cyclists, sino po nakakaalam ng mga cyclists, yung mga nagbibisikleta, lagi po may baong tubig yan. Sabi niya, meron lagi silang bit-bit na tubig. So every time na uuhaw sila, ready to drink. Amen. Sino po dito lagi may dalang Bible? Anywhere. O kung wala man, Bible app. Pwede na, pastor, Bible app.
Technology na kasi tayo ngayon eh. Sino may Bible app sa phone? Sinong wala? Bible app na nga lang eh, wala pa. Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos? Amen? Sino po nagmamahal sa magulang? So lahat ng sinasabi ng magulang, dapat tinatandaan mo. Kung di mo matatandaan, ibig sabihin, kailangan mong always carry. Dalin mo. Dalin mo yung salita ng Lord sa puso mo. O dalin mo, kung wala man sa puso mo, sa cellphone mo. Para ano? Para paalalahanan ka. Para magpaalala sa'yo. Yung iba nga, naka-aqua plus pa nga eh. No? Ang ganda-ganda nung lagayan ng tubig. Tapos wala kang dalang always carry. Ang sabi niya, if you want to be, ma-quench yung thirst mo, una is hydrate your soul. Alamin mo. Pangalawa is drink often. Dalas-dalasan mo. Pangatlo, always carry. Hindi yung Christian ka lang po pag Sunday. Hindi ko naman pwedeng tanungin, sino dito Christian lang pag Sunday? Pag other day, hindi ka Christian. Dapat lagi mong bitbit yung pagiging Kristiyano mo. Kahit saan ka magpunta. Amen. Kahit naglalaro tayo ng basketball, kahit nasiko na tayo, dapat bitbit natin yung pagiging Kristiyano natin. Amen. Kahit nagkaroon ka ng... Ito nga po, isa sa wonder ko. Bakit pag ang tao nakasakay sa bagong sasakyan, ay naninigas yung leeg at napaka... Di ko sinasabi si pastor yan, bago yung sasakyan yan. Pero most of the, especially men, no? Bakit pag bago sasakyan mo, ano ang chemical reaction o chemical compound na nasa loob ng bagong sasakyan? Yung amoy ba ng leather? O bakit napakataas na tingin mo sa sarili mo compared to others? Pag bagong sasakyan mo, yung madidikitan ng tricycle, di pa naman tumatama. Sabi ko nga po, pag tumunog, ibig sabihin tumama. Kung di naman tumutunog, hindi tumatama. Pero bakit? Didikit na. May bisikleta, motor, lalo yung mga motor. Tama ba? Kaya Ivan, tama, no? Ano ang meron ng bagong sasakyan na may chemical compound ba yan na nakapag-trigger ng pride ng tao? Ano kaya meron? Yung po ang inaaral ko eh. Anong meron sa mga luxury? Ano ang meron sa bagong iPhone? Bakit pagka ang cellphone mo ay low class, pilit mo tinatago? Pag mamahalin, pilit mo pinapangalandakan. Ano ang chemical reaction ng mga bago at mamahaling gamit? Ba't kailangan ipangalandakan? Tapos yung pagiging Kristiyano natin, ayaw natin pangalandakan. Kinahihiya natin. Yan sabi ng Lord, they are new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new. Laging bago. Tapos tayo, pilit natin itinatago yung pagiging Kristiyano natin. Sa office, 5 years na kayong magkasama, hindi nyo pa alam, pareho pala kayong Christian. O ibig sabihin pareho kayong nagtatago. Sa barangay, o sa community ninyo, hindi alam doon na Christian ka pala. Ay, Christian ka pala. Magtataka ka pa, ay, Kristiyano ba yun? Parang hindi. Napintasan mo pa, di ba? Amen? Did you get my point? Always carry. Lagi mo bit-bit dapat yung identity ni Christ. Hindi sa church lang. Pag sa church, napakabait mo. Yung mga young people, pag sa church, ang sisipag maghugas ng pinggan ng church. Pag sa bahay, di naman naghuhugas. Babalik tayo sa umpisa. Sisigawan ni nanay. Bakit? Di kasi makahintindi, tapos di sumusunod. Pero sa church, pasikat yung mga yan eh. Di pa nauutos, sumusunod na. Meron po kaming isang naging full-timer niyan before sa Central, pastor eh. Utusan ni Bishop, bata pa eh. Laking tao pa, mga 6 flat yata yun. Utusan, pagbigay ng pera, tumatakbo na sa tindahan eh. Babalik, ano po inuutos nyo? Sipag sa loob ng church eh.
Pagka overnight na mga young people, nagliligpit ng ng higaan yung mga yan. Naglilinis, nagmamap. Pagdating sa bahay, matutulog na lang yan. Pagod ako galing ako sa church. Dapat bit-bit mo lagi. Always carry the identity of Christ in you. Amen. Amen po ba? I love you with the love of the Lord. Dapat bit-bit natin lagi. Ipagyabang mo si Kristo. Pag tinanong, bakit ka lagi nakangiti? Kristiyano kasi ako. Bakit ba? Inaaway ka na ng kapitbahay mo. Ganyan pa rin ang reaction mo. Kristiyano po. Alam niyo po, before, ang lagi kong sagot, pagka matagal na po kasi ako nag-drive kay Bishop, siguro naman na-meet nyo na ako before. Pag ang dala po namin sa expressway, owner type jeep, hindi ako pumapayag ma-overtake ka ng owner type jeep din. Pero pag kotse yung ma-overtake sa akin, sige lang. Nung nagkaroon po ng kotse si Bishop ng Toyota Corolla, hindi ako papayag na o-overtake sa akin Toyota Corolla din. Kahit loaded pa yan, hindi ako papayag niyan. Kailangan akong nasa unahan. Pero pag umovertake sa akin, mga Subaru, mga GTR, okay lang. No? Pero pag the same model, ngayon hindi na. Nung nagka-baby po kami, nag-mellow down na ako, chill na lang ang driving. Chill na lang. Bakit daw? Ang lagi kong sagot, new creation na po kasi ako. Born again na po kasi ako. Amen? So pagka tinanong ka ng kapitbahay, bakit ka ganyan ngayon? Hindi ka na marites. Dati napaka-marites mo. New creation na kasi ako. Born again na kasi ako ngayon. Dapat ganun natin pinagyayabang si Kristo. Hindi yung born again ka pa naman. Alam niyo po ba, generally speaking, lahat po ng statement, general statement, pag ang isang Christian, mataas ang expectation ng mundo sa Kristiyano. Patunayan po natin. Mataas ang expectation ng mundo o ng lahat ng tao sa Christian. Bakit? Pag nakagawa ka ng mali, ang sasabihin sa'yo, born again ka pa naman, ganyan ka? Amen. O kala ko ba Christian ka, bakit ganyan ka? Ibig sabihin, hindi prone ka sa pagkakamali, pero sa mata nila, hindi ka dapat magkamali. Ibig sabihin, glory to God, ang taas ng expectation nila sa atin. Di ba? Ang taas. Meron ba kayong ibang statement na sa ibang religious denomination na, uy, Catholic ka pa naman, bakit ganyan ka? Meron bang ganong statement? Walang ganong statement. Meron akong isang, hindi ko na po sasabihin, ang statement sa kanila ay, kaya ganyan kasi ganito yan eh. Kaya mayabang yan kasi kapatid yan eh. Yun ang statement nila. Alam niyo naman po kung anong religion na yan. Amen. Mamaya, pag hindi na po tayo naka-online, tanong niyo po ako. No? Pero no offense, di ba? Ang taas na expectation ng mundo sa Kristiyano. Kaya pag nagkamali ka, born again ka pa naman, hindi ka nagbabayad ng utang. Sabi mo, magbayad ka, Kristiyano ka eh. Lakas ng amen ah. Marami siguro pa utang yon. Di ba? Kailangan always carry yung identity ni Christ, you always carry. Yung battle o yung tubig na inaalok ng Diyos, binigay na sa'yo. Always carry. The Holy Spirit is in you. Always carry. Huwag mong iwanan sa church lang. Huwag mong iwanan sa bahay nyo lang. Pag nasa bahay ka o nasa church ka lang, doon ka lang Christian. Paglabas mo ng pinto, hindi ka na Christian. New creation na to. Pag mayabang mo, new creation na to. Bakit pinagalitan ka na ng nakagawa ka ng mali, pinagalitan ka na, hindi ka pa nagagalit. O nakagawa na sila ng mali sa'yo, hindi ka pa nagagalit. Naniningil ka na ng utang, nakangiti ka pa. Sabi mo, Christian kasi ako. New creation kasi ako. If any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Always carry. Sabi niya, in conclusion, siyempre pag in conclusion, masaya na po tayo, tapos na eh. Palakpan natin ang Lord. Yan po ang pinakang gusto ng lahat in conclusion. Sabi niya, dun sa next verse, out of your belly will flow living
water. Rivers of the living water. So, ibig sabihin, hindi na bote-bote, hindi na baso-baso ang usapan pala. Amen? The Holy Spirit will come upon you and quench your thirst. Pagka po ginawa natin yung tatlong process, hydrate your soul. Ano yung pangalawa? Drink often. Pangatlo, always carry. Pagka po ginawa natin yan, dadaloy sa iba ang tubig na nagbibigay ng buhay. Amen. Pag nakita nila na ikaw ay Kristiyano, kahit hindi ka pa nagsasalita, ang tatanong nila, ano ang meron ka? Bakit ka ganyan? Ano ang meron sa iba? Iyon po yung sinasabing, out from your belly, the living water, the rivers of the living water will flow. Amen. Dadaloy po yan. Makakahawa ka. Makaka-impluensya ka. Unless na lang, kinahihiya mo. Amen. Repair. We need to repair your dehydrated heart. Ilubricate po natin yung trust. Ay, yung rust. Na sinasabi, yung kalawang. Alisin natin. Para ano? Para makapag-function normally. Para makapag-function perfectly. Sabi niya, and bring it back to a healthier and normal function. Sino pong gusto maging healthy? Yung katawan po natin, sinong gusto maging healthy? Ang sabi po, ang recommendation ng doctor is water therapy. Yung ating pong soul and spirit, sinong gusto maging healthy? Ang ating pong solution dyan is Holy Spirit therapy. Sabi mo sa katabi mo, dalas-dalasan mo. So, hindi na lang water sa gripo or bottled water ang pinag-uusapan. Ano yan? Out from your belly. Sabi niya, out of his heart will flow rivers. O biro mo, ilog na. No? Rumaragasa. Ano, damay-damay na to. Pag pinagpala ako, pagpapalain kayo. Amen? Pag pinagpala si Pastor Ding, pagpapalain ng buong iglesia. Bakit? Because of God promises. Yung po ang promise ng Diyos out from your belly, it shall flow rivers. Amen. So nag-aanyaya ang Diyos sa atin Sabi niya, come. Lagi po nag-aanyaya ang Diyos. Hindi kanya pinipilit Hindi siya namimilit. Lagi sinasabi niya, come. Punta, lika. Welcome ka. And drink from me. Drink from the water that I will give you. Amen po ba? Sabi niya, anyone of you who are thirsty. Lahat po tayo merong differences. Lahat po tayo merong mga kakulangan. Lahat po tayo merong longing sa Panginoon. Amen. Kung gusto nating matugon yung mga pangangailangan po natin, kahit po yan ay financial, physical, health, spiritual, lahat po ng aspeto ng buhay natin, kung saan ka mahina, pag ang Holy Spirit ang gumalaw sa buhay mo, yun ang uunahin niya. Sabihin mo, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. If you drink from the water that He will give you. Panghuli po, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, if you will testify, it will manifest. Whether you like it or not, makikita nila yung pagbabago sa buhay mo. Sabi natin kanina, pag dehydrated ka, di ba? Your body, ang mismong nagsasabi kahit hindi mo sabihin. Ganon din po yung pag hydrated ka, pag masaya ka, bakit ka ganyan? Pag masaya ka, makikita nila. Because God or the Holy Spirit quench your thirst. Amen po ba? Walakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. And we pray. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, once again, kami po ay nagpapasalamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Papasalamat kami, taos puso, lubos, Panginoon, ng aming pong pagpapasalamat. Lord, na lagi ka pong nag-aanyaya sa amin, Panginoon. Lord, lagi ka pong
nagwe-welcome kahit kami, Panginoon, ay mismong lumalayo sa iyo, but we are still welcome, Panginoon, sa presensya mo. Ang sabi mo, Panginoon, come and drink. Salamat, Panginoon, sa paanyaya, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Katagpuin mo lahat ng uhaw ng aming pong espiritu. Lord, katagpuin mo lahat ng uhaw ng aming puso, Panginoon. Lord, yung mga nakakaranas ng dehydrated heart, Panginoon, aming pong dalangin, Panginoon, that you and the Holy Spirit will lubricate it, O God. Panginoon, hindi po namin binibigyan, Panginoon, ng direction. Hindi namin bibigyan kung saan, ano ang dapat gawin ng Banal na Espiritu sa buhay namin. Lord, ang amin pong gagawin, Panginoon, at we will allow you to move freely, Panginoon. Lord, ikaw ang gumalaw sa buhay namin. You move freely, Panginoon. Yung permission, Panginoon, namin, O Diyos, Lord God, Panginoon, nahayaan mo po ang Banal na Espiritu ang gumalaw sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, that you hydrate our soul, hydrate our heart. Lord, magkaroon kami ng panibagong lakas, Panginoon. Lord, magkaroon kami ng panibagong sigla, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Teach us, Lord, how to hydrate our heart. Teach us, Lord, Panginoon, to drink often from your word. And teach us more to always carry, Panginoon, yung identity namin as Christians, O God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng tao pong naririto. And we pray fullness of blessing upon heavens and in the heavenlies, O God, na ibuhos mo po, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, dinadalangin namin si Pastor Ding and his family, O God, si Tita Sol and si Esther, that you bless them, O God. Pagpalain mo sila ng lubos pa sa kanila pong inaasahan, Panginoon. Lord, also the leadership of this church, Lord, lahat ng members, lahat ng kapatiran, Panginoon. Even yung mga wala dito, Panginoon. Dalangin namin na abutin mo sila, Panginoon. Katulad na ipinangako mo sa amin, Panginoon, yung rivers of living water, Panginoon. Nadadaloy, Panginoon, at makakahawa kami sa iba, Panginoon. Lord, make our life preserve para lang sa iyo, Panginoon. Lord, i-preserve mo yung buhay namin para lang sa iyo, Panginoon. At wala kaming ibang titignan, wala kaming ibang sasambahin, ikaw at ikaw lang, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iglesia pong ito, Panginoon, na nagpaunlak sa amin, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, ng lubos-lubos, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, O Diyos. Pinakamataas na pagsamba. Luwalhati, karangalan, Panginoon. Sa ilang po nararapat, Panginoon. All glory belongs to you alone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty, precious name. Amen. Amen and amen.